Hallelujah, 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 Hallelujah. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang tupa na walang kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi natin ng magandang tanghali kahit mainit? Mga minamahal na kapatid, patuloy tayong naglalakbay sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Tayo ay nasa ika-4 na linggo na po ng Pasko ng Pagkabuhay. Pero patuloy po tayong pinapaalalahanan na isang panahon ng kagalakan. Ito po'y panahon ng pag-asa at ito po'y panahon ng panibagong buhay. Ngunit ang muling pagkabuhay ni Jesus, mga kapatid, ay hindi lamang isang pangyayaring ginugunita o inaalala natin. Ito'y isang katotohanang dapat nating maranasan araw-araw. 4 na linggo na po ang nakakaraan nung ipagdiwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay. Tingnan po natin at tanungin ang ating mga sarili, buhay pa din ba ang Panginoon? Buhay pa din ba si Jesus sa ating mga sariling buhay? Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyong napakinggan, tila patuloy na ipinapaalala ni Jesus at pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Kung kayo po ay nagsimba kahapon, atin pong gininita ang linggo ng mabuting pastol. At sa araw na ito, patuloy tayong pinapalalahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Si Jesus, ang mabuting pastol. Sinasabi niya sa atin, ang aking mga tupa
ay nakikinig sa aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Mga kapatid, napakagandang ng larawang ito. Isang pastol na hindi lamang naguutos, kundi isang pastol na marunong makipag-ugnayan. At ang pakikipag-ugnayan ng mabuting pastol, nagmumula sa kanyang pagmamalasakit. At ang pagmamalasakit na ito, nabubuo sa pag-aalay ng buong sarili ng mabuting pastol. Sa madaling salita, mga kapatid, kilala ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa. Tanungin ko po kayo, sino ang tupa ng mabuting pastol? Tayo. Ibig sabihin, kilala tayo ni Jesus. At kung kilala tayo ni Jesus, tanungin din natin ang ating mga sarili, kilala ba natin ang tinig ng mabuting pastol? Nakikilala lang natin ang tinig ng mabuting pastol, hindi dahil tayo ay may tenga, hindi dahil tayo may kakayanang makarinig. Ngunit tunay nating nakikilala ang mabuting pastol dahil tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya. Tayo ay bumubuo ng malalim na ugnayan sa Kanya. Tayo ay bumubuo ng relasyon sa Kanya. May kakayanan lang tayong mapakinggan ang tinig ng mabuting pastol dahil malalim ang ating ugnayan sa isa't isa. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, napakaraming tinig sa paligid. Pansinin po ninyo, dito lamang po sa simbahan ng Quiapo, di ba ho, ang dami ng tinig. Naririnig natin ang ingay ng mga sasakyan, ang ingay sa labas ng simbahan, ang ingay ng mundo. Pero alam din natin, sa mundo naman talaga, may ingay. May tinig mula sa social media, may tinig sa balita, may tinig sa mga opinyon ng iba, at maging sa ating sariling damdamin, may tinig. At minsan, nagiging mahirap tukuyin kung alin po ang tinig ng Diyos. Sa napakaingay na mundo, aminin natin o hindi, mahirap pakinggan minsan ang tinig ng Diyos. Pero mga kapatid, pinapaalala sa atin na ang tinig ni Jesus ay may kakaibang katangian. Ang tinig ng Panginoon nagdadala sa atin ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Nagdadala sa atin ng tinig ni Jesus ng pag-asa, hindi pangamba. Pagmamahal, hindi paghuhusga. Mga kapatid, ang pagiging tupan ng mabuting pastol ay hindi po isang kahinaan. Ngunit sa mundo na nagtuturo ng pagiging independent at self-sufficient, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, pakinggan mo ang aking tinig, at sa pakikinig natin sa tinig ng mabuting pastol, tila sinasabi sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, magtiwala ka, sumunod ka, hindi mawawala kung kasama mo ako. Bakit ba tinawag na mabuting pastol si Jesus? Hindi dahil siya'y magaling, ngunit siya'y mabuti dahil may malasakit. Mabuti ang mahal na pong Jesus Nazareno dahil ang kanyang pagpastol nagmumula sa kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya sa mundo na puno ng ingay, dapat tayong mga tupa marunong pa ding pakinggan ang tinig ni Jesus. At ang tinig na ito, magdadala sa atin hindi ng pangamba, kundi ng kapayapaan. Ang tinig niya, magdadala sa atin hindi ng kaguluhan, kundi pagmamahal. Hindi panghusga, kundi puno ng pag-asa. Mga kapatid,
Nandiyan si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy na nangungusap, patuloy na sumasa atin upang tayo bilang kanyang mga tupa, makinig, mabuksan ang ating mga sarili upang lagi nating pakinggan ang tinig ng pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ng mabuting pastol na nakakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang atin pong panalangin, banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga